Tandem! Isa na namang panibagong araw, panibagong adventure, at panibagong lugar ang pupuntahan natin ngayong araw na ito. Nandito kami ngayon sa Barangay Paliparan, Calauan, Laguna, kung saan makikita ang isang garden na tinatawag na Sinometra. Okay, Katandem Bro Fat. Oy, Katandem Bro Elmer. Tara na at tingnan natin ang malaparaisong garden ng Sinometra. Magandang umaga, Sir Nilo. Good morning. Good morning din. Maraming pong salamat dahil unang-una napaunlakan nyo kami dito at magandang pagkakataon na maibahagi ninyo yung mga kaalaman regarding do sa paghahalaman. And then kita-kita naman natin na sa sobrang busy ni Sir Nilo, ang dami mga paperworks na andyan, pero pinaunlakan pa rin tayo. Thankful tayo dahil andito tayo ngayon. Meron lang po tayo mga katanungan, konting katanungan, Sir Nilo, para lingid sa kaalaman ng iba, at least nagmula sa inyo dahil kayo yung registered owner ng Sinometra. Paano po ba nagsimula garden na ito or farm ng Sinometra? Well, nag-umpisa ito probably around maybe around 22 to 25 years ago. Inumpisahan namin ito as a sole proprietorship style of doing business. Ang pangalan pa nito noon ay Sinometra, Hortonet Consultancy and Distribution Service. Yung Sinometra is the name that it's actually a new form of the company. This is probably mga 2 to 2.5 years old pa lang as Sinometra. Saka yung Sinometra is a corporation. Corporation. Hindi na siya sole proprietorship. This is essentially a family-owned corporation. Pag nag-develop kasi ng isang farm from raw land, you have to do it one project at a time, over time. Kasi you have to set up initially mga living quarters ng mga tao, yung a modest office. You also have to worry about the electrical system, the water system, the security. All along, inaayos mo yung layout ng farm, lahat yun. Plus, pinag-aaralan mo yung terrain, yung vicinity, yung kultura dun sa particular locality where you get yourself based. Developing a 5 or 6 hectare farm is no joke. Kasi sobrang laki you have to area. Be ready with initially the infrastructure. Ano po kaya yung pwede nyo i-advise for those person po na gusto magtayo ng ganitong business po? Mabilisan lang, without thinking long, hard and deep. Of course, we have to know the basics in plant propagation and maintenance. When I say maintenance, yun ay yung kung paano mo palalakihin at pagagandahin yung bago mong biling halaman o yung bago mong rooted na plant cuttings o propagation material. Sana tuloy-tuloy ang pag-aaral beyond the basics. You have to be resourceful and innovative and competitive. We have to stop whining and complaining about things that we do not have. Rather, let us focus on what we have.
nakinig natin kay Sir Nilo kung paano talaga ang tamang proseso ng pagninegosyo. At least marami tayong natutuhan at nakakuha ng lecture para kay Sir Nilo. And alam natin yung pinaka-basic. Yan. So punta Starting tayo with the sa... basics. Ayan, we have to start into basic, yung mga magtatayo ng business, then characteristic, innovative, yan, maging resourceful tayo kung ano yung mga nasa paligid natin na pwede nating ilagay o gamitin para dun sa ating gagawing business. Ayan. Sa laki ng population natin, this is a very interesting market base for us. Sa kahit anong business kasi, ang number one consideration, market. market. Well, lahat naman na pag-aaralan daw, no? Hindi mo kailangan ng degree in horticulture or agriculture to know these things. Kailangan lang keen observer tayo, Yun. Yun yung aral ng aral, keep on learning something new. And now, sir, since nabanggit nyo naman po yung mga halaman, pwede na po kaya po nating matunghayan yung ganda ng halaman nyo po dun sa loob. Pwede naman, anytime. Maraming salamat Sir Nilo sa mga information na binigay niyo sa amin, and then matutunghayan naman natin sa labas kung ano ba yung mga different plants na nandoon. And lots of prayers, if I Yun, may add. yun, huwag natin kalimutan yung pray for kay God para siyempre kailangan natin yun. So, yan. Maraming salamat Sir Nilo. Thank you. Salamat sa paulak niyo na kami yung makapag-vlog dito sa inyong lugar. Nasabing Sinometra, yan, sa inyong Malaparaiso Garden. And thank you, ma'am. Yan, salamat po. Okay, so ngayon guys, ayan na. Papunta na tayo ngayon dun sa loob nitong Sinometra at makikita natin kung gaano ba talaga kagaganda yung mga halaman na ating makikita. Oh, yan. Tunghayan natin. May mga kasama nga pala tayo dito. Sir Ali. Yan. Sir Ali. Kuya Ali na lang. Yun. Mga kasama natin siya. At saka, Yan. Hello. si Sir Ali ay marami ding alam sa paghahalaman. Yung sa paghahalaman, dati kasi may garden ako. Bilang pumasok na nga ako ngayon sa mini. Si Sir Ali isang pastor. So, maraming salamat dahil bukod doon sa may knowledge siya, magagad din tayo sa spiritual naman. So, yan, maraming salamat at tunghayan na natin kung ano ba yung mga different plants na narito ngayon sa Sinometra. Tara, Tara. Ito yung rapis. Ito po ba yung binabanggit ni Sir Nilo kanina na rapis? Oo. Ayan. Hindi rapis, rapis. Rapis, hindi rapis. Tapos ito Rapis. yung maki. Kasi minsan magtatanong sa akin mga Ito yung customer. maki. Mga customer magtatanong sa minsan, where's the rapist? The rapist inside the jail. Pero yung rapist lang. Variegated? Yung siplera, Variegated sa plera. siplera, and then ito yung trinet. Natawag nila. Yung African talisay. Oh, ang ganda nito. Okay. So this is what we call the African African talisay. Okay. Merong variegated yan. Ganda. Halina't tingnan natin ang tinatawag nilang mga indoor plants. Okay. Dito, matatagpuan ang mga indoor plant na kalimitan hinahanap Pasok na ng kayo, marami. pasok. Yan. Yan. Kita nyo naman. Kita nyo naman guys. Yan. Talaga namang napaka-presentable. Napakaganda. Alam nyo, Organized. napaka-organized ng pagkakaayos ng mga halamang ito. Dito yung mga maliliit na halaman. So guys, ito, iba't ibang halaman yan. May iba't ibang tawag. Pero in broad, sila yung mga indoor plants. Okay, so yan makikita nyo guys. Tingnan natin. Ano ba yung tawag dyan sa napakagandang halaman na yan? Ito sa variety ng croton. Yung common niya is San Francisco. So yung pangalan niya bilang San Francisco is Tamara. Variegated Tamara. Wow. Focus mo Ang siya. ganda ng name. Itong magandang halaman pala na ito ang Isang variegated. variegated ng San Francisco. which is called Tamara. Tamara. Ngayon, pagka
especially primary producer ka, ang number one problem mo, saan ka kukuha ng mga propagation materials or cuttings or Yung mga seed markets, yung palalakihin mo and then you will take to the marketplace. Ano? Guys, makikita ito yung tinatawag na triangularis. So, hindi nilingid sa iba na itong halaman na ito is parang tawag nito. Kumbaga sa hayop is endangered. Kasi bibihira ang meron Endemic. ito. Endemic. Yun, endemic. Guys, alam niyo ba na ang kaputol na sanga nito ay 120. nagkakahalaga ng 120. 120. Kaputan lang yun guys, ito mga ganito lang yun. 120. Kaya dun sa mga maghahalaman, kaya niya na nito. Oo. Pagpadami kayo nito para Pag nakapagparami kayo nito, adi mas malaki ang kita kasi unang-una, bibihira ito sa market. at guys, bago nila ma-produce to, it takes 5 years bago A nila lot of time. na kuha itong ganitong kadaming halaman. At nag-start sila 25 years ago nitong business na to. Habang tinatahak namin ang napakataas. Kaya titingnan natin yung iba pang part ng lugar na ito kung saan makikita natin yung iba't ibang uri pa ng mga halaman. Saka dito, overviewing yung mga halaman na makikita natin. Yan. Sa kanina, ang dami na nating mga nakitang mga halaman pero dito, meron pa. Mga katandem, ito yung tinatawag na variegated papua. Kita nyo naman, oh. Ang ganda. Kaya mga mamis na gusto halaman, tingnan po natin, oh. Ang gaganda nito, oh. Talagang nakaka-excite. At saka unang-una, iba't ibang halaman ang makikita natin na pwede yung pagkakitaan. At the same time, yung oras na i-google natin sa pagchichismis ng mga mami dyan, meron na tayong time para magtanim ng halaman. Yan, sa tingin ko, Katandem Bro Elmer, pwede ka namang huminga muna. Kasi kahit paano, Yan. yung pagod, di ba Pero bonsai na siya, no? Parang bonsai. yung pagod, bonsai mo. nakakawala ng pagod kasi pag ganitong kaganda naman yung Yan. makikita. Ay ma'am, Ginugupit niya ay so ma'am, ano yung ginagawa natin dito sa, ano tawag dito? Bush and Fire. Bakit kaya siya tinawag na Bush and Fire? Ang ibig sabihin? Mapula. parang ako. Yung yung procedure kung bakit nila pinuputol. Dito binubuhay yung mga pinutol ni ating pinapaugatan. Yung mga bush fire? Bush and fire. Ayan po ang tawag. After na, Ito na yung minangga. yan. After 1 month, ito na yung kakalabasan niya. May ugat na siya at tumutubo na yung mga system. Okay, so guys, mga katandem, so sa mga naghahanap ng halaman, yan. dun sa mga bago pa lang magsisimula ng business, pwede kayong pumunta dito para mamili ng mga halaman kasi nga, mura lang. Tsaka, So sa natin ito matatagpuan, dito lang sa Barangay Paliparan, Calauan, Laguna, yan. ang Sinometra. Sinometra. Yan.
Go! Okay mga katandem, a successful day, successful adventure. Katandem Bro Elmer, nag-enjoy ka ba? Siyempre, hindi lang ako nag-enjoy because marami ako natutunan. Yan, natutunan saan? Sa pagninegosyo, siyempre, unang-una, thankful tayo dahil binigyan tayo ng magandang panahon. At thankful tayo kay God dahil isang malaking opportunity na malaman natin kung paano pala magnegosyo like sa katulad ng pag-aaral. Ayon nga doon sa natutunan namin na hindi naging batayan ang pagiging kung ikaw ay may pinag-aralan or mataas man ang kalidad mo pagdating sa pagnegosyo. Yeah. Ang importante ay yung tinatawag na determinasyon, sipag at tiyaga. Tsaka tamang pagpaplano. So, At yun guys, yan na nga, hindi kailangan ng lisensyado. Hindi mo kailangan maging lisensyado para maging profesional. Sipag at tiyaga at nagdadalong pa ng pag-aaral. Yan ang sabi sa atin ni Sir Nilo. Oh, Katandem Bro Elmer, shoutout time naman tayo! okay, shoutout nga pala kay Nanay Landay ng Kalamba. Inaantay na itong shoutout nito, okay? At shoutout nga pala sa Drifty, Kalawan. Yan, kung nauuhaw ka, gusto mong ma-refresh yung buhay mo, mag-drifty ka na. Drifty ka na! And shoutout nga pala sa Chicks to Chicks. Yan, Andy Chicken ng bayan. Wings. Yan. At shoutout nga pala sa Rural Bank, especially kay Rodel Amante. Shoutout din sa Canadian Boys, kay Paring Tamboy, kay Paring Mac, kay Paring Ansis. Sa BIG, Sir Manager Roy, Manager Banji. And shoutout kay Kuya Jason. So kasama sana natin siya pagbablog ngayon, pero shoutout nga pala sa Family Ventura, Family Alcantara, and then especially to my wife. and shoutout nga pala sa Ochi Takoyaki. Okay. Yan. And sa naging tour guide namin sa regarding sa halaman, si Pastor Ali. Yan. At At shoutout sa walang iba na nagpa-unlock sa amin na mag-vlog sa kanilang place. Siya si Sir Nilo. Yan. Yan Shoutout ang, sa iyo and thank you very much Owner talaga. ng Sinometra. Yan. Para updated kayo Yan. lagi sa aming video, mag-subscribe na kayo sa aming channel. At i-follow nyo rin yung aming Facebook page. Yan. Paano ba yan mga kasandel? Hanggang sa muli!